Ang ingay ng SM Save More sa Quezon City ay parang isang simponya ng pang-araw-araw na buhay. Tunog ng mga gulong ng cart na gumugulong sa makinis na sahig, huni ng mga intercom na nag-aanunsyo ng mga promosyon, at ang halos sabay-sabay na bulungan at tawanan ng mga mamimili. Sa ilalim ng matatalim na ilaw ng neon, bawat produkto sa mga estante ay tila kumikinang, mula sa mga sakong-sakong bigas na nakasalansan sa isang sulok, hanggang sa sari-saring patis at dilatang sardinas na naguumapaw sa kanilang lalagyan. May amoy ng sariwang tinapay na nanggagaling sa bakery section at bahagyang naamoy din ang disinfectant mula sa kakamop pa lang na sahig. Sa isang banda, makikita ang mga manggagawa na abala sa pag-aayos ng mga produkto at sa kabilang dako, ang mga pamilyang pumipili ng kanilang panghapunan. Isang tipikal na hapon sa isang lugar kung saan ang buhay ay tila umiikot sa paghahanap ng ikabubuhay ng pag-asa. Ngunit para sa akin, si Mang Tonyo, ang araw na iyon ay hindi lamang basta isang tipikal na hapon. Nasa gitna ako ng isang daanan sa pagitan ng mga estante ng tinapay at mga dilatang sopas nang biglang may bumagsak. Hindi ko lubos mawari kung paano nangyari. Marahil ay nabunggo ng isang nagmamadaling mamimili o sadyang nabali ang tore ng mga lata, ang mga pakete ng tinapay na may iba't ibang uri, ang mga lata ng sopas na may iba't ibang lasa, ay nagkalat sa sahig. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang ganoong kaguluhan. Pagkatapos ng pagkabigla, doon ko nakita ang buong tanawin. Parang biglang luminaw ang isang larawan na matagal nang malabo, at sa paglilinaw nito, mas lalo lamang akong nasaktan. Isang pakete ng pandesal, basag na basag, parang hindi na kayang buuin pa. Ang dating simpleng pagkain na nagbibigay ng umaga sa maraming tao ay ngayoy nakakalat sa sahig. Tila sumasalamin sa kung gaano ka-fragile ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kahit ang mga bagay na inaakala mong maliit lamang kapag nabasag ay hindi na muling magiging buo sa dati. Sa tabi nito, nakakalat ang mga lata. Creamy mushroom soup, carrot soup, chicken noodle soup. Iba-iba ang label, pero iisa ang mensahe, isang paghahanda na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang ilan ay nakatihaya, ang iba ay gumugulong papalayo, parang tinatakasang makilala, parang ayaw nang mapansin. Sa ilalim ng matatalim na ilaw ng neon, mas malinaw ang lahat. Ang gulo, ang kalat, ang kapabayaan. At sa isang iglap, ang simpleng bakuran o espasyo na dati ibahagi ng isang selebrasyon ay tila naging eksena ng isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. Parang may sumabog, hindi sa hangin, kundi sa isang bahagi ng aking mundo na matagal ko nang pinipilit na panatilihing buo. Tumayo ako roon, tahimik, walang salita, walang galaw. Ngunit hindi ko alam kung gaano katagal. Dahil sa sandaling iyon, ang oras ay hindi na gumagalaw ng normal. Bawat segundo ay tila humahaba. Bawat minuto ay tila lumulobo. Parang ang gabi ay biglang tumigil sa pagiging gabi at naging isang walang katapusang paghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang aking mga kamay. Oo, nanginginig. Ngunit hindi ito panginginig ng takot. Hindi ito panginginig ng pagkalito. Ito ay iba. Ito ay mas malalim. Isang panginginig na galing sa loob ng mahabang panahon ng pagtitimpi. Parang apoy na matagal nang kinukulong sa isang sisidlan at ngayon ay unti-unti nang naghahanap ng butas para sumingaw. 8 buwan. 8 buwan ng pagtitiis. 8 buwan ng pananahimik sa harap ng mga tingin, ng mga salita, ng mga pangyayaring paulit-ulit na bumubuo ng sugat na hindi ko ipinapakita sa kahit sino. At ngayon, sa harap ng kalat na ito, sa harap ng mga basag na pandesal at nagkalat na lata, ang lahat ng kinimkim ko ay nagsimulang gumalaw. Hindi na ito simpleng sakit. Hindi na ito simpleng lungkot. Ito ay naging isang bagay na mas mabigat. Mas mapanganib. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay tila sumisigaw, naghahanap ng lunas na matagal nang hindi dumarating. Parang gusto nitong kumawala sa katawan ko. Parang gusto nitong ilabas ang lahat ng hindi ko nasabi sa loob ng mahabang panahon. At ang aking puso,
Ang aking puso ay hindi na basta tumitibok. Ito ay parang paulit-ulit na bumubulong. Isang pangalan. Isang pangalan na matagal ko nang iniwasan. Isang pangalan na ngayon ay tila nakaukit na sa bawat pintig ko. At sa gitna ng katahimikang iyon, unti-unting lumakas ang isang damdamin na matagal kong pilit pinipigil. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay galit na may kasamang bigat ng lahat ng nawalang katahimikan. Galit na may kasamang lahat ng hindi ko nasabi. Galit na matagal nang naghihintay ng sandali para marinig. Nakatayo pa rin ako. Hindi gumagalaw. Ngunit sa loob ko, may isang bagay nang hindi na maitatago pa. Ang pakiramdam na mapahiya sa gitna ng maraming tao, sa ilalim ng mga tingin ng awa mula sa mga estranghero, ay hindi matutumbasan ng anumang kirot sa katawan. Lalo pat nakita ko ang ilang mga tao na kinukuha ang kanilang mga cellphone. Animoy nag-uunahan sa pagkuha ng ebidensya ng aking kahihiyan. Nagkaroon ng mga bulungan. Nakita ko ang mga mukha ng mga taong hindi ko kilala, may halo ng pagkabigla, pagkagulat, at ang masakit na awa. Ang mga tingin na yon, mas masakit pa sa anumang pisikal na pagtatangkang manakit. Pakiramdam ko'y isa akong eksibisyon, isang palabas na pinagtatawanan ng lahat. At ang bawat boses na bumubulong, ang bawat lens ng kamera na nakatutok ay nagpapalalim sa aking sugat. Ano na namang kagaguhan yan, Mang Tonyo? Ang boses ay biglang bumulusok sa gitna ng supermarket, parang kidlat na sumira sa anumang natitirang katahimikan. Lahat ng tao ay tila napalingon. May mga natigilan, may mga napahinto sa pagkuha ng kanilang pinamili, at may ilan na dahan-dahang umatras na, para bang ayaw masangkot sa sumisiklab na eksena. At ako, kilalang kilala ko ang boses na yon. Parang kahit sa gitna ng ingay, kahit sa gitna ng libo-libong ibang tunog, hinding-hindi ko iyon mapagkakamalan. Si Albert, ang manugang ko, ang lalaking minsan kong tinanggap sa aming pamilya, sa paniniwalang magiging karagdagang haligi ng aming tahanan. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, pinasok sa aming buhay, pinahintulutang maging bahagi ng mga desisyon, ng mga araw, ng aming katahimikan. Ngunit ngayon sa bawat pagbigkas niya ng salita, parang may dumudurog sa natitirang bahagi ng aking dignidad. Lumapit siya, hindi nagmamadali, hindi nag-aalangan, kundi may bigat ng kumpiyansa. Kumpiyansang galing sa kapangyarihang alam niyang hindi ko kayang salungatin sa sandaling iyon. Ang kanyang malaking katawan ay tila sumakop sa espasyo sa gitna ng aisle. Parang lahat ng tao ay napilitang umatras upang bigyan siya ng daan, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot sa susunod niyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi ito simpleng inis, ito ay galit na may kasamang paghamak. At sa labi niya, ang ngiting iyon, isang ngiting hindi ng saya, kundi ng pagkapanalo, ng panlalait, ng pagtingin sa akin na para bang wala akong halaga. Ayan na naman po, sabi niya, sabay turo sa mga nakakalat na tinapay at lata ng sopa sa sahig. Ang kanyang daliri ay hindi lang nagtuturo sa kalat, parang nagtuturo rin sa akin, sa aking pagkatao, sa aking pagkabigo, sa aking katahimikan. Palamunin ka na nga lang, wala ka pang silbi. Tumama ang bawat salita sa akin na parang matalim na bagay na walang pakundangan. Hindi lang salita, kundi suntok, sunod-sunod, walang tigil. Pati sa paglalakad, hindi mo na magawa ng maayos? Dagdag niya, mas lalo pang tumalim ang boses. Anong gusto mo? Ako pa ang magpulot niyan para sa'yo, ha? Sa paligid ko, narinig ko ang mga bulungan. Mahina, ngunit sapat para maramdaman. May mga matang nakatingin. May mga taong hindi alam kung saan titingin. May ilan na tila nahihiya para sa akin. At may ilan na tila mas interesadong panoorin ang pagbagsak ko. Ngunit ako, hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Sa labas, tila tahimik ako. Ngunit sa loob, may bagay na unti-unting nagbabago. Ang mga kamay ko kanina ay nanginginig dahil sa galit na kinikimkim. Ngayon, tila naging malamig, parang may huminto, parang may pumitik. At sa pagitan ng katahimikan at sigaw ni Albert, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng lahat ng taon, hindi lang 8 buwan, kundi lahat ng araw na pinili kong manahimik.
Lahat ng pagkakataong pinili kong intindihin. Lahat ng sandaling nilamon ko ang pride ko para lang mapanatili ang kapayapaan. At sa gitna ng supermarket na puno ng tao, dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin sa kanya. Hindi pa ako nagsasalita. Ngunit sa loob ko, isang linya na ang nagsisimulang mabuo. Isang hangganan na matagal ko nang hinayaan lampasan. At ngayon, nasa harap ko na siya. Napasipol ang ilang mga tao sa paligid. Ang iba naman ay nagtinginan, halatang nagtataka kung bakit ang isang matanda ay sinisigawan ng isang batang tulad ni Albert. Ngunit sa halip na sumagot o ipagtanggol ang sarili, nanatili akong tahimik. Patuloy pa ring nanginginig ang aking mga kamay, ngunit unti-unti ang panginginig ay nagiging isang matibay na desisyon. Pulutin mo yan, rurok ni Albert sa pagitan ng kanyang mga ngipin, tila ba isa akong aso na inuutusan. Pulutin mo yan, ulol. Kailangan mong malaman na wala kang karapatan dito. Walang kwenta ka. Palamunin ka lang naman. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumagos. Sa halip, ito ay tumatalbog. Pinalalakas ang apoy sa loob ko. 8 buwan. 8 buwan akong nanahimik, 8 buwan akong nagtiis, 8 buwan akong nagkunwari na bulag, bingi at walang pakiramdam sa bawat pangungutya niya. Ngunit sapat na ang lahat. Isang malalim na paghinga ang pumasok sa aking dibdib, mabagal at mabigat, na parang hinahatak ko pabalik ang lahat ng lakas na matagal nang naubos sa akin. Sa sandaling iyon, ang mga mata ko ay hindi na umiwas. Direkta, matapang. Walang pag-aalinlangan. Tumingin ako kay Albert na para bang sa unang pagkakataon ay hindi na ako isang taong dapat niyang tapakan. Hindi na isang presensyang maaari niyang yurakan sa harap ng iba. Hindi na isang katahimikang maaari niyang abusuhin. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko siyang mangibabaw. Hinayaan ko siyang magsalita, manakit, manghamak. Hindi dahil wala akong alam, kundi dahil pinili kong manahimik. Ngunit ngayon, hindi na. Hindi ko na hahayaang durugin pa niya ang natitira kong karangalan, ang natitira kong dignidad. Hindi na sa pagkakataong ito. Hindi na kailanman. Sa gitna ng maingay na supermarket, sa gitna ng mga taong nakatingin, sa gitna ng mga bulungan na unti-unting naglaho, biglang parang may bumagsak na katahimikan sa paligid ko. Hindi totoong katahimikan ng lugar, kundi katahimikan sa loob ko. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog. Ang mga boses, ang mga yabag, ang kalansing ng mga cart. Ang lahat ay tila lumabo, lumayo, naging anino lamang ng dating realidad. At sa gitnang iyon, narinig ko ang pinakamalinaw na tunog sa lahat, ang pagpintig ng sarili kong puso. Mabagal, mabigat, ngunit matatag. Parang sa bawat tibok nito, may bumabalik na bahagi ng aking sarili na matagal nang nawala. At sa sandaling iyon, buong tapang kong binitiwan ang salita. Isang salita lamang, ngunit may bigat na parang kayang baguhin ang buong direksyon ng aking buhay. Hindi. Hindi ito sigaw. Hindi ito pakiusap. Hindi rin ito galit. Ito ay pahayag. Isang hangganan. Isang linya na matagal ko nang hinayaan burahin ng iba. At ngayon, ako mismo ang muling gumuhit. Parang may pumutok sa hangin sa pagitan naming dalawa. Nakita ko ang reaksyon ni Albert. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kumpiyansa at pangmamaliit, ay biglang nagbago. Isang sandaling hindi niya inaasahan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Parang may gustong sabihin, ngunit naipit sa lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanliit, hindi sa galit sa pagkakataong ito, kundi sa pagkabigla. At sa likod ng pagkabiglang iyon, may nakita akong bahid. Isang bagay na matagal niyang itinago. Takot. Hindi malakas. Hindi halata sa iba. Ngunit malinaw sa akin. Isang takot na hindi niya inaasahang lalabas mula sa taong matagal niyang inakalang tahimik lamang, sunod-sunuran at madaling balewalain. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako umatras. Hindi ako yumuko. Hindi ako nagbaba ng tingin. At sa gitna ng supermarket na puno ng taong nakatingin,
Isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi na ako yung lalaking kayang durugin ng kahit sino nang walang sagot. Sa unang pagkakataon, may bumangon sa loob ko na matagal nang nakabaon sa katahimikan at nagsimula na itong huminga. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako ang dating Mang Tonyo na walang imik na sumusunod sa kanyang mga utos. Ako ay nagbago. At ang pagbabagong iyon ay magiging isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanyang kasamaan. Ngayon, nagsisimula na ang laro. Ang pamilyar na himig ng musika mula sa supermarket ay patuloy na umalingaw-ngaw sa hangin, isang malumanay na tunog na may kakaibang kaibahan sa tensyon na bumabalot sa aming kinatatayuan. Sa Island number 4, kung saan nakasalansan ang sari-saring dilatang sopas at mga tinapay, tila biglang huminto ang oras. Ang mga ilaw ng neon ay patuloy na sumisinag, ngunit ang dating mainit na pakiramdam ay napalitan ng isang malamig na kaba. Ang mga bulong ng mga mamimili ay tila naging malayo, at ang tanging narinig ko lamang ay ang malakas na pagpintig ng aking sariling puso. Naramdaman ko ang pagiging sentro ng atensyon, hindi bilang isang individual, kundi bilang isang matandang tila nagdulot ng gulo, isang eksibisyon ng kahihiyan sa gitna ng publiko. Si Albert, ang aking manugang, ay nakatayo sa harap ko. Sa gitna ng supermarket na unti-unti nang nagiging masikip sa tensyon, ang kanyang presensya ay tila mas lumalaki pa kaysa sa tunay na sukat ng kanyang katawan. Ang kanyang malaking pangangatawan ay parang bumabarang sa lahat ng ilaw sa paligid, sinasalo ang mga aninong dapat sana'y nagbibigay liwanag sa eksena, at sa halip ay tila siya ang nagiging sentro ng lahat ng dilim. Parang kahit ang hangin ay nagiging mabigat kapag siya ang nakatayo sa isang lugar. Parang ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Isang bigat na matagal nang alam ng mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit matagal ko ring piniling hindi pansinin. Ang kanyang mukha ay hindi na mahinahon. Wala nang maskara ng pakikisama, wala nang bahid ng pagrespeto. Ang bawat hibla ng kanyang ekspresyon ay puno ng galit na matagal nang kinikimkim, at ngayon ay tila pinapakawalan ng walang kontrol. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakakuyom, parang pinipigilan ang mas maraming salitang maaaring makasugat pa. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang kanyang mga mata. Nagbabaga. Hindi simpleng inis, hindi simpleng pagkainis sa sitwasyon, kundi isang uri ng apoy na matagal nang inaalagaan sa loob. Apoy ng kontrol, ng kapangyarihan, ng paniniwalang siya ang dapat masunod sa lahat ng pagkakataon. At alam ko ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Hindi ito bago sa akin. Nakilala ko na ito noon pa man sa iba't ibang anyo, sa maliliit na pagkakataon kung saan binabalewala niya ang aking salita, sa mga sandaling pinaparamdam niyang ako ay hindi mahalaga, sa mga oras na ang aking presensya ay nagiging hadlang lamang sa kanyang gusto. Ito ang tingin ng isang taong handang gumamit ng lakas. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ng boses, ng takot, ng pananakot na nakabalot sa anyo ng pagpapakita ng katotohanan. Ito ang tingin ng isang taong sanay mang-api upang makuha ang nais. Isang taong hindi sanay na sinasabihan ng hindi. Isang taong ang tingin sa mundo ay nahahati lamang sa dalawa, ang malakas at ang mahina. At sa kanyang paningin, ako ang laging kabilang sa pangalawa. Si Albert ay palaging ganoon, matangkad, malaki ang katawan, may tindig na kayang pumuno ng isang silid kahit hindi siya nagsasalita. Ngunit higit sa lahat, may paniniwala siya sa sarili niyang lakas, isang paniniwala na hindi lang basta kumpiyansa, kundi isang uri ng ideolohiya na matagal na niyang pinanghahawakan. Para sa kanya, ang pisikal na lakas ay hindi lamang katangian. Ito ay sandata, isang lisensya, isang paraan upang ipatupad ang gusto niya, lalo na sa mga taong sa tingin niya ay walang kakayahang lumaban. Tulad ko. At sa sandaling iyon habang nakatayo siya sa harap ko, malinaw na malinaw sa akin ang lahat ng taon ng pananahimik,
ng pagtitiis at ng pagbaluktot ng sarili kong dignidad upang maiwasan ang ganitong uri ng paghaharap. Ngunit ngayon, iba na. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako tumingin sa kanya bilang isang taong dapat umiwas, kundi bilang isang taong kailangang harapin. Hindi ka susunod? Halos pasigaw niyang tanong. Ang kanyang tinig ay nag-echo sa buong pasilyo. Ang mga mamimili sa paligid ay unti-unting lumayo o kaya naman ay nagpatuloy sa kanilang pamimili, ngunit ang kanilang mga tingin ay nakatuon pa rin sa amin. Ang kanilang mga cellphone ay nakahanda pa rin, nakatutok, naghihintay. Aba, lumalaban ka na ngayon ha, matanda? Anong karapatan mo? Palamunin ka na nga lang, gagawa ka pa ng gulo. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking dignidad. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon ng isang pader sa aking puso. Ang mga salitang iyon ay hindi na tumatagos. Sa halip, sila ay tumatalbog, pinalalakas ang aking loob, pinatitibay ang aking desisyon. Naramdaman ko ang kanyang hininga, mainit at mabigat, sa aking mukha. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw, tila naghahanda. Alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. At sa loob ko, sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa, handa ako. Handa na ako sa kahit anong sakit na ibibigay niya. At saka bumagsak. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw na tila pumutol sa lahat ng ingay sa paligid. Isang hampas mula sa kanyang malakas na braso. Dumampi ito sa aking kaliwang pisngi, mabilis at biglaan. Ang lakas ng sampal ay nagpadinig ng malalim na tunog na tila sumasalpok sa buto. Ang aking salamin sa mata, na matagal nang naging bahagi ng aking mukha, ay biglang lumipad, bumagsak sa sahig, at gumulong palayo sa ilalim ng istante ng sardinas. Nagkaroon ng bahagyang kislap ng basag na lente bago ito nawala sa paningin. Ang kirot ay agad kong naramdaman. Isang matinding kirot na kumalat mula sa aking pisngi hanggang sa aking tenga, at tila umabot pa hanggang sa aking utak. Ang aking labi ay naramdaman kong nagdurugo at ang lasa ng metal ay kumalat sa aking bibig. Isang malalim na lasa ng iron na tila nagpapaalala sa akin ng aking pagkatao, ng aking pagiging tao. Ang aking mga tuhod ay bahagyang nanghina, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Hindi ko hahayaang makita niya ako na bumagsak. Hindi. Ang sakit sa aking pisngi. Ang sakit ng aking labi, ang sakit ng aking salamin na basag na ngayon, lahat ng iyon ay tila walang kabuluhan kung ikukumpara sa lamig na naramdaman ko sa aking puso. Hindi ito ang sakit ng pisikal na pinsala. Ito ang sakit ng pagtataksil, ng pagyurak sa dignidad, ng pagkawala ng tiwala sa isang taong minsan kong itinuring na anak. Ang sampal na iyon ay hindi lamang basta isang sampal. Ito ay ang huling patak sa isang basong matagal nang umaapaw. Napakasarap ng iyak, lalo na kung ito ang magpapagaan ng loob. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala akong balak umiyak. Wala akong balak na ibigay sa kanya ang kasiyahan na makita akong humina. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa loob ko. Isang pakiramdam na tila naghahalo ang pait at tagumpay. Dahan-dahan, sa gitna ng lahat ng sakit, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ito isang ngiti ng kagalakan o ng kabaliwan. Ito ay isang ngiti na puno ng kapangyarihan ng isang tagumpay na matagal nang pinlano. Isang ngiti na nagsasabing, "Salamat Albert, ginawa mo ang huling piraso ng aking plano." Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Albert. Mula sa pagiging puno ng galit, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki at ang kanyang kilay ay nakuha sa pagtataka. Ang ngiting iyon. Ito ay nagdulot ng isang matinding takot sa kanya, isang takot na hindi niya maintindihan. Tila ba nakakita siya ng isang anino, ng isang bagay na lampas sa kanyang pag-intindi. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang malaking katawan, na kanina'y tila nagsasabing siya ang may-ari ng lahat, ay biglang naging parang isang munting dahon na hinahampas ng hangin. Alam ko, naramdaman ko, ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang takot ay ang aking tagumpay. Ito ang hudyat na ang lahat, sa wakas, ay umaayon sa aking matagal nang inilatag na plano.
Sa gitna ng kanyang pagkabigla at takot, habang ang mga mamimili ay tila naguguluhan din sa aking ngiti, dahan-dahan kong inilabas ang aking lumang cellphone mula sa aking bulsa. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, sila ay puno ng pananampalataya, ng pag-asa. Ang bawat pindot sa screen ay tila naglalabas ng isang kuryente, isang enerhiya na matagal ng kinimkim. Dumiretso ako sa aking contact list at hinanap ang pangalan na matagal ko nang kinakausap sa loob ng 2 linggo. Nagring, 1 ring, 2 ring. At sa ikatlong ring, may sumagot. Siya na ito, bulong ko sa telepono. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit puno ng tagumpay. Nandito na siya. Tulad ng sinabi ko, ang lahat ay umaayon sa plano. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ni Albert sa sandaling iyon. Marahil ay lito, marahil ay takot. Ngunit sa aking puso, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ang pagyurak na iyon ay hindi ang aking katapusan, kundi ang simula ng aking pagbangon. At ngayon, oras na para lumabas ang katotohanan. Ang mainit na hapon sa Manila ay bumalot sa aming paligid pagkalabas namin ng supermarket. Ang init ay dumidikit sa balat, dala ang amoy ng usok ng sasakyan at ang bahagyang alat ng hangin mula sa kalayuan. Sa labas ng mall, sa malawak na parking lot na pinupuno ng nagkikinangang sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ko ang 3 lalaki. Hindi sila ordinaryong tao. Ang kanilang suot na itim na security uniform ay tila humihigop ng init ng araw, ngunit ang kanilang tindig ay nanatiling matatag, may disiplina, na tila sanay sa matinding sikat ng araw. Ang bawat galaw nila, ang kanilang pagtingin sa paligid, ay may pahiwatig ng pagsasanay sa militar. Ito ang uri ng mga tao na hindi mo gustong makasalubong sa dilim, ngunit sa araw na ito, sila ang aking pag-asa. Nakatayo sila sa tabi ng isang itim na sedan na tila bagong hugas at walang mantsa, sumasalamin sa asul na kalangitan ng Maynila. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon, ngunit ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa lahat ng galaw sa paligid. Si Albert, na sumusunod sa aking likuran, ay patuloy pa ring bumubulong ng mga pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, matanda. Hindi mo ako kilala. Humanda ka. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nawalan na ng bigat. Ang kanyang tinig ay naging parang isang malayo at walang saysay na tunog. Sa kabila ng kanyang mga banta, sa kabila ng bigat ng tingin ni Albert, at sa kabila ng init ng hapon na tila mas lalong nagpapabigat sa aking pakiramdam, nanatili akong kalmado. Hindi ako gumalaw ng padalos-dalos. Hindi ako nagpadala sa ingay ng paligid. Sa loob ko, may isang kakaibang katahimikan na unti-unting bumabalot. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil sa wakas ay natutunan kong huwag nang hayaang kontrolin ako ng nararamdaman ko. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig sa halo ng galit at matagal na kinimkim na emosyon ay unti-unting humupa. Parang bawat segundo na lumilipas ay nagbabalik ng kaunting kapangyarihan sa akin. Kapangyarihang inakala kong matagal ko nang nawala. Dahan-dahan akong tumalikod mula sa kanya. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagpili. Diretso akong naglakad papunta sa cashier. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit malinaw. Parang sa bawat pagtapak ko sa sahig ng supermarket, may tinatapakan din akong bahagi ng takot na matagal nang nakaangkla sa akin. Kinuha ko ang aking mga pinamili, ang mga plastik na bag na bahagyang nagkikiskisan habang hawak ko at inilapag sa harap ko. Inilabas ko ang aking pitaka, isang simpleng galaw lamang. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay may simbolo itong mas malaki pa sa anumang nangyayari sa paligid ko. Ang aking balat ay may bakas pa rin ng hapdi. Ang sampal ni Albert ay hindi pa tuluyang nawawala sa aking pisngi at sa bawat pag-ikot ng hangin sa aking mukha, tila muli ko itong nararamdaman. Ngunit sa halip na pahinain ako, ang sakit na iyon ay tila nagiging paalala. Paalaala na hindi na ako babalik sa katahimikan ng dati. Paalaala na may hangganan din ang lahat ng pagtitiis. Ang total po, sir, ay 2,200 piso, sabi ng cashier.
Ang tinig ay banayad at magalang, parang walang ideya sa unos na nagaganap ilang hakbang lamang mula sa amin. Tumango ako. At sa unang pagkakataon ngayong araw, ang aking kamay ay hindi nanginig habang iniaabot ko ang pera. 2,200 piso, PHP 2,200. Maliit lamang kung titingnan sa iba. Katumbas ng humigit kumulang $43. Isang halagang maaaring balewalain ng iba, maaaring gastusin ng walang pag-iisip. Ngunit para sa akin, sa sandaling iyon, hindi ito tungkol sa halaga, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Kontrol, pagkakakilanlan. Pagpapatunay na kahit ilang beses akong subukang iparamdam ng iba na wala akong silbi, mayroon pa rin akong kakayahang tumayo sa sarili kong mga paa. Habang inilalagay ng cashier ang sukli at inaayos ang resibo, naramdaman ko ang bigat ng tingin ni Albert sa aking likuran. Alam kong nandoon pa rin siya, nakatayo, naghihintay. Marahil inaasahan na babalik ako sa dati kong katahimikan, sa dati kong pag-iwas, sa dati kong pagsuko. Ngunit hindi na ako ang taong iyon. Hindi na ako ang taong madaling iparamdam na palamunin lamang. Hindi na ako ang taong tahimik na tatanggap ng anumang salita na ibabato sa kanya ng walang sagot. Huminga ako ng malalim. At sa loob ng simpleng sandaling iyon, habang hawak ko ang aking mga pinamili at ang sukli ng aking pera, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi ko kailangang patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng sigaw. Minsan, sapat na ang simpleng paghawak sa sarili mong buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa gitna ng gabing iyon, hindi na ako nakatayo bilang biktima, kundi bilang isang taong unti-unting bumabangon. Habang naglalakad ako palabas, patuloy ang mga bulungan ni Albert sa aking likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pumapasok sa aking pandinig. Ang aking paningin ay nakatuon na sa mga lalaking naghihintay sa parking lot. Ang paghaharap sa loob ng supermarket, ang sampal, ang aking ngiti. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na matagal kong binuo sa loob ng 8 buwan ng pagdurusa. Ang dating Mang Tonyo, ang matanda na lito na laging ikinakalat ni Albert sa aking anak na si Claire, ay wala na. Ang lito at mahinang matanda na madaling manipulahin, na laging pinapaniwala niya kay Claire na wala nang kakayahang magdesisyon para sa sarili, ay matagal nang naglaho. Sa bawat araw ng kanyang pananakit at panunukso, sa bawat gabi ng kanyang pagpaparamdam na ako'y isang pabigat, unti-unti kong binawi ang aking lakas. Ang bawat luha na aking pinigil ay nagpatibay sa aking puso. Ang bawat paghihirap ay naging isang aral. Naramdaman ko ang pagbalik ng kumpiyansa sa aking sarili. Isang pakiramdam na matagal nang nawala simula nang pumanaw ang aking asawang si Martha. Ang bawat hakbang ko palabas ng supermarket ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang matandang pinaglalaruan. Ako ay si Mang Tonyo, isang lalaki na may karangalan at handang ipaglaban ang kanyang pamilya at ang kanyang pamana. Nang makalabas ako sa pinto, nakita kong gumalaw ang isa sa mga lalaki. Matangkad siya at may matipunong pangangatawan at ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng karanasan. Si Marcus, ang aking kaibigan, isang dating kasama mula sa panahon ko sa serbisyo, mula sa mga araw na kami ay naglilingkod sa bayan bilang bahagi ng military police. Matagal na kaming hindi nagkita, ngunit ang aming ugnayan ay hindi nawala. Siya ang aking pag-asa, ang aking koneksyon sa hustisya. Lumakad si Marcus papalapit kay Albert. Ang kanyang galaw ay kalmado, ngunit may awtoridad. Pinigilan niya ang braso ni Albert, na noon ay abala pa rin sa kanyang mga pagbabanta. Naramdaman ko ang pagtindig ng aking mga balahibo sa balat. Ito na ang sandali ng katotohanan. Albert de la Cruz? Tanong ni Marcus. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit malinaw. Tila ba may kakaibang kapangyarihan ang kanyang tinig, isang kapangyarihan na nagpatahimik kay Albert. Nagulat si Albert at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi niya inaasahan ito. Sino ka? Anong kailangan mo? Nauutal na tanong ni Albert. Inilabas ni Marcus ang kanyang cellphone at ipinakita kay Albert ang isang maikling video clip. Sa screen,
Kitang-kita ang mukha ni Albert, ang kanyang kamay na humahampas sa aking mukha, ang aking salamin na lumilipad, at ang aking kakaibang ngiti. Ang lahat ay nakatala. Ang kanyang kasamaan ay nahuli sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, at ang kanyang pagkabigla ay kitang-kita. Kailangan ka naming samahan sandali, Ginoo, sabi ni Marcus. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi na mapagtatalunan. May ilang bagay lang kaming gustong liwanagin kasama mo. At doon, sa ilalim ng mainit na araw ng Maynila, sa gitna ng parking lot, tila lumamig ang paligid. Ang laro ay nagbago. Hindi na ako ang biktima. Ako ay ang mananalo. At si Albert, ang mapangaping manugang, ay naging biktima ng kanyang sariling kasamaan. Ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulisya ay tila isang kanta ng hustisya na umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga kumikislap na ilaw na asul at pula na umiikot ng paikot-ikot ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob ng sasakyan. Doon ako nakaupo sa upuan ng pasahero habang ang sasakyan ay bumabagtas sa abalang kalsada ng Quezon City. Sa aking tabi, nakaupo si Marcus. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bahid ng kasiyahan. Sa likod nakaupo si Albert, kalmado na ngayon, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ang dating matapang na si Albert ay ngayoy isang pusang basa na takot at lito. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang lumang business card. Tilaw na ito at medyo lukot, ngunit ang impormasyon dito ay malinaw pa rin. Marcus Reyes, Security Consultant, former military police. Nakasulat pa sa ibaba ang kanyang numero at email address. Ang business card na ito ay higit pa sa isang piraso ng papel. Ito ang simbolo ng aking pag-asa. Ang patunay na mayroon pa ring mga tao na handang lumaban para sa katotohanan, para sa katarungan. Ito ang ebidensya ng aking matagal ng pinlanong paghihiganti. Sa loob ng maraming linggo, buwan pa nga, ay binuo ko ang planong ito. Bawat detalye, bawat posibleng senaryo, ay pinag-isipan ko ng mabuti. Alam kong si Albert ay isang taong may madaling init ng ulo. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang paniniwala na siya ay laging tama at laging may kontrol, ang kanyang ugali na gumamit ng lakas at pananakot, ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Alam ko na kung paano siya gigisingin. Alam kong kung ano ang mga salita na magpapagalit sa kanya, kung ano ang mga aksyon na magtutulak sa kanya na mawala ng kontrol. At alam ko na kung saan niya ipapakita ang kanyang tunay na kulay, sa harap ng maraming tao, sa isang lugar kung saan hindi siya makakaila. Ang supermarket, ang mga nakakalat na paninda, ang aking pagtutol, ang sampal, lahat ng iyon ay hindi aksidente. Ito ay isang bitag. Isang bitag na binuo sa pagtitiis, sa pananahimik, sa panonood. Isang bitag na dahan-dahang ikinabit na naghihintay lamang sa tamang sandali upang sarahan. Ang sampal na iyon ay hindi lamang basta isang aksyon ng galit. Ito ay ang huling piraso ng puzzle, ang huling kailangan para maging kumpleto ang lahat. Naramdaman ko ang isang bahagyang ginhawa na tila may malaking pasanin na inalis sa aking balikat. Ang paghihirap, ang pag-aalala, ang takot, lahat ng iyon ay unti-unting nawawala. Ngunit sa gitna ng ginhawang iyon, may bahid pa rin ng kirot sa aking puso. Ito ay para sa aking anak, si Claire. Ang aking pinakamamahal na anak na nalulunod sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Si Claire na naging biktima din ni Albert at naniwala sa kanyang mga panlilinlang. Ang sakit na iyon ay mas malalim pa sa anumang pisikal na kirot. Ang pagnanais kong iligtas siya mula sa kanyang sariling pagkabaliw, sa kanyang sariling pagkabulag, ay ang aking pinakamalaking motibasyon. Sa loob ng sasakyan, habang ang sirena ay patuloy na umaalingaw-ngaw, nakita ko si Albert. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay naglaho, ang kanyang mukha ay nalukot, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila ngayon lamang niya napagtanto ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Unti-unti, ang kanyang mga sigaw na puno ng pagbabanta at galit ay naging mahina, nagiging bulong hanggang sa tuluyan itong nawala. Ang kanyang laro ay tapos na.
Nakuha ko siya. Narinig ko ang mga tunog ng mga radyo ng pulisya, ang mga tinig ng mga opisyal na nag-uulat sa kanilang central station. Nakita ko ang pagdating ng isa pang sasakyan ng pulisya at ang mga opisyal na bumaba mula dito. Pinagitnaan nila si Albert at sinimulan nilang basahin ang kanyang mga karapatan. Ang kanyang mukha ay lalong namutla. Nawalan na siya ng boses. Nawalan na siya ng pag-asa. Isang matinding kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi ito ang pagtatapos ng laban. Hindi pa. Ngunit ito ang simula ng kanyang pagbagsak at ang simula ng aking pagbangon. Alam ko na marami pa kaming kakaharapin, lalo na para kay Claire. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng sasakyan ng pulisya, sa gitna ng kumikislap na ilaw, naramdaman ko na sa wakas, mayroong pag-asa, mayroong hustisya, at ito ay sisimulan ko. Ang aking isip ay biglang lumipad pabalik sa nakaraan, sa mga alaalang matagal nang nakabaon sa kaibuturan ng aking puso. Naaalala ko ang aming dating bahay, ang tahanang binuo namin ni Martha, ang aking yumaong asawa. Hindi lang basta isang istruktura ng kahoy at semento ang bahay na iyon. Ito ay isang sisidla ng mga alaala, ng tawanan, ng mga pangarap na aming pinagsaluhan. Bawat sulok, bawat bakas sa dingding, bawat piraso ng muebles ay may kwento. Ang hardin sa likod, kung saan kami nagtatanim ng gulay at bulaklak, ay sumasalamin sa aming pagsasama, puno ng buhay, ng pag-asa, at ng pagmamahalan. Ang kusina, kung saan palaging may amoy ng kape at bagong lutong tinapay, ay ang sentro ng aming tahanan. Doon kami nagpapalitan ng mga kwento pagkatapos ng mahabang araw. Doon namin tinatalakay ang aming mga plano. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay isa ng malungkot na espasyo, isang walang laman na lalagyan ng mga alaala. Pagkamatay ni Martha, dahil sa isang malubhang karamdaman na dahan-dahang kumain sa kanyang lakas, ang bahay na iyon ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Ang dating puno ng tawanan ay napuno ng katahimikan. Ang dating puno ng buhay ay napuno ng lungkot. Ang bawat silid ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pagkawala. At ako, si Mang Tonyo, ay naiwan na nag-iisa, kasama ang mga anino ng nakaraan. Ang kalungkutan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin sa bawat gabi. At ang bawat umaga ay isang paalala na ang aking katuwang sa buhay ay wala na. Hindi nagtagal matapos pumanaw si Martha, isang aksidente ang nangyari. Nadulas ako sa hagdan, isang simpleng insidente na nagdulot ng malaking epekto sa aking buhay. Ang aking balakang ay nasaktan at kinailangan kong manatili sa ospital ng ilang linggo. Ang paggaling ay mahirap at mabagal, at ang aking mga galaw ay naging limitado. Ang dating matatag kong pangangatawan ay tila bumigay na, nagpaparamdam sa akin ng aking pagtanda. Ang kalungkutan at sakit ay naghaluhalo, tila ba ipinapaalala sa akin ang kawalan ng aking kakampi. Habang ako ay nasa ospital, si Claire, ang aking nag-iisang anak na babae, ay laging bumibisita. Kasama niya si Albert, na noon ay tila mas mabait at mas matulungin. Si Claire ang tanging naiwan sa akin, ang tanging dugtong ng aming pamilya. Sa mga oras na iyon, sa gitna ng aking kalungkutan at kahinaan, ang pagiging malapit sa kanya ay ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas. Ang kanyang mga pagbisita ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid ng ospital, at ang kanyang mga ngiti ay nagpaparamdam sa akin na mayroon pa ring pag-asa. Isang hapon, habang ako ay nakahiga pa rin sa kama ng ospital, malalim ang aming pag-uusap ni Claire. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Tay, sana po kapag nakalabas na kayo rito, dito na po kayo sa amin tumira, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng sinseridad. Hindi na po namin kaya na makita kayong mag-isa sa bahay. Mahal na mahal po namin kayo, Tay. Gusto po namin na kasama namin kayo para po may mag-aalaga sa inyo. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig. Sa aking pagtanda, sa aking kalungkutan, at sa aking pagiging mahina, ang mga salitang iyon ay isang anino
ng pag-asa. Naisip ko ang aking dating bahay, ang malamig na katahimikan nito, ang walang katapusang alaala ni Martha. Naisip ko ang kalungkutan ng pagtanda, ang pagiging nag-iisa sa mundo. At doon, sa gitna ng aking kaligayahan at pananampalataya, nagdesisyon ako. Sige anak, sagot ko. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige, uuwi ako sa inyo. Salamat anak. Mahal na mahal din kita. Ang pagiging malapit sa aking anak, ang pagiging bahagi ng isang pamilya muli, ay tila isang bagong simula. Ang aking tiwala sa kanila ay walang hangganan. Naniwala ako na sa kanila ko mahahanap ang kapayapaan at pagmamahal na matagal kong hinahanap. Naniwala ako na sa kanila ako makakatagpo ng kalinga at proteksyon. Hindi ko alam sa sandaling iyon na ang pag-uon na iyon ay hindi lamang basta isang paglilipat ng tirahan. Ito ay isang hakbang patungo sa isang bitag, isang hakbang patungo sa isang pugad ng tigre, kung saan ang bawat araw ay magiging isang labanan para sa aking karangalan, para sa aking kalayaan. Ang imbitasyon na iyon, na puno ng pag-asa, ay ang simula ng aking pinakamadilim na kabanata. Ang bawat gabi sa hapagkainan ay dapat sanang isang sandali ng pagsasama-sama, isang pagkakataon para sa pamilya na magkwentuhan at magbahagi ng kanilang mga karanasan sa buong araw. Ngunit sa aming tahanan, sa tahanan ni Claire at Albert, ang mga hapunan ay madalas na puno ng tensyon, lalo na sa mga huling buwan. Ang amoy ng nilutong sinigang o adobo ay tila nawawala ang sarap dahil sa bigat ng kapaligiran. Ang mga plato ay tila mas mabigat, ang mga kutsara at tinidor ay tila mas malamig. Isang gabi, habang kami ay kumakain, matamlay ang usapan. Si Claire ay abala sa pagpapakain sa kanyang anak at ako naman ay tahimik na kumakain, habang si Albert ay tila abala sa pagtingin-tingin sa kanyang telepono. Ngunit bigla, tinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa akin. Ang tingin niya ay tila nagbabaga, isang tingin na hindi ko maintindihan noong una. Tay, may tanong lang po ako. Sabi niya, ang kanyang tinig ay biglang naging malumanay, isang tono na bihira kong marinig sa kanya. May kakaibang himig sa kanyang boses, isang himig na tila nagtatago ng isang bagay. Yung lupa po ba natin sa Palawan? Ano na po balita doon? Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa akin. Ang lupa sa Palawan. Hindi lang basta isang piraso ng lupa iyon. Ito ang pinakahuling pamana ni Martha, ang aking asawa. Bago siya pumanaw, palagi niyang sinasabi na ang lupa na iyon ay ang aming dugo at laman. Doon kami lumaki, doon kami nagtanim ng aming mga pangarap, doon namin binuo ang aming mga alaala. Ito ay hindi lamang basta ari-arian. Ito ay ang aming kasaysayan, ang aming pagkakakilanlan. Ang bawat puno sa lupain na iyon ay tila may kwento. Ang bawat kawayan ay tila umaalingaw-ngaw sa aming mga tawanan at pag-uusap. Ito ang huling piraso ng Martha na nanatili sa akin. Iyon ba? Sagot ko, pinilit kong maging kalmado. May isang investor na kumontak sa akin, gusto niyang bilhin. May alok na nga siya, 10 milyong piso. Pagkasabi ko ng 10 milyong piso, ang mga mata ni Albert ay biglang nagbago. Nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang gutom na hindi niya maitago. Ito ang tingin ng isang pating na nakaamoy ng dugo sa tubig. Ang kanyang mukha ay tila lumiwanag at ang kanyang dati kunwari inosenteng tanong ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan, 10 milyong piso. Simula noon, unti-unting nagbago ang ugali ni Albert. Ang dati kunwari nagmamalasakit niyang pagtatanong ay naging isang forma ng pagmamanman. Bigla niyang sinimulang buksan ang aking mga sulat kahit na hindi naman ito para sa kanya. Ang mga liham mula sa mga abogado o sa mga investor ay kanyang binabasa. Animoy siya ang may-ari ng lahat. Ang aking telepono na dati malaya kong ginagamit upang makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan ay biglang naging kanyang hawak. Nagsimula siyang sumagot sa aking mga tawag at minsan ay sinasabi niya na ako'y abala o kaya na may natutulog kahit hindi naman.
Ang mga maliliit na aksyon na iyon ay nagsimulang magtanim ng pagdududa sa aking isipan. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili. Bakit siya ganito? Bakit siya biglang interesado sa aking mga papeles, sa aking mga tawag? Ang init ng pagdududa ay dahan-dahang kumalat sa aking puso na tila isang lason na dahan-dahang gumagapang. Ang aking dating tiwala sa kanya na minsan kong ibinigay ng buong buo ay nagsimulang gumuho. Isang araw, habang kami ay kumakain muli, sinimulan niyang talakayin ang mga praktikal na desisyon. Tay, alam niyo po, sa edad ninyo, hindi na po kayo dapat nag-aalala sa ganoong kalaking ari-arian, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mapanghikayat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Mas mabuti po siguro na ibenta na lang natin ang lupa na iyan. Malaking pera po iyon. Maaari po nating gamitin para sa inyong pagpapagamot o kaya naman po para sa kinabukasan ng inyong apo. Ang kanyang mga salita ay tila isang balabal na may tago na punyal. Sa harap, tila nagmamalasakit, ngunit sa likod, mayroong isang matalim na balak. Ang mga praktikal na desisyon na iyon ay hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sariling interes. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso. Ang aking pamana, ang huling bahagi ni Martha, ay nagiging isang laro ng pagnanasa para kay Albert. Hindi ko palubos na naiintindihan ang buong lawak ng kanyang plano, ngunit alam ko na ang kanyang mga mata, ang kanyang mga galaw, at ang kanyang mga salita ay nagtatago ng isang maitim na balak. At sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong maging handa. Kailangan kong protektahan ang pamana ni Martha. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Ang bawat gabi ay naging isang mahabang pagsubok. Habang ang lahat sa bahay ay natutulog na, ako, si Mang Tonyo, ay nananatiling gising. Nakahiga ako sa aking kama, nakikinig sa bawat tunog ng bahay. Ang ihip ng hangin na dumadaan sa bawat siwang ng bintana, ang bahagyang paggalaw ng mga kahoy na sahig, ang tahimik na pag-ikot ng orasan sa sala. Lahat ng iyon ay tila mas matindi sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang mga tunog na iyon ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. Sa halip sila ay tila umaalingaw-ngaw sa aking pag-iisa, sa aking pagiging nakakulong. Unti-unti kong napagtanto na ako'y nagiging isang multo sa sarili kong tahanan, sa tahanan ng aking anak. Ang dati masiglang buhay ko ay tila naglaho. Ang aking mga kaibigan, ang mga kasama ko sa aming regular na sesyon ng baraha, ay biglang hindi na tumatawag. Ang aming mga nakatakdang pagtitipon na laging puno ng tawanan at kakwentuhan ay bigla na lang kinakansela. Kung minsan, ako mismo ang tumatawag sa kanila, ngunit laging si Albert ang sumasagot sa telepono at sinasabi niyang ako raw ay abala o kaya na may natutulog. Ang mga dahilan niya ay tila mapagkakatiwalaan, ngunit ang pakiramdam ko ay may mali. Tila may invisible na pader na itinayo sa pagitan ko at ng mundo sa labas. Ang pagbabago ay hindi lamang sa aking social life. Nagsimula rin siyang makialam sa aking pinansyal na pamamahala. Ang aking maliit na pensyon at ang ilang ipon na naiwan ni Martha ay tila naging kanyang sentro ng atensyon. Tay, alam niyo po, masyado po kayong maluho, sabi niya, habang tinitingnan niya ang aking bank statement. Ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ang dami niyo pong binibili na walang kwenta. Sa halip na ipunin niyo, ginagastos niyo lang sa mga bagay na viyangbang. Frivolous things. Ang mga salitang iyon ay masakit. Ang bawat paggastos ko, gaano man kaliit, ay tila kanyang sinusuri. Kung bumili ako ng bagong gamot na hindi kailangan, o kaya na may isang maliit na regalo para sa aking apo, agad siyang magtatanong, kailangan po ba talaga yan, Tay? Ang aking kalayaan sa pagpapasya sa aking sariling pera, na pinaghirapan kong ipunin, ay unti-unting nawawala. Pakiramdam ko'y isang bata ako na nangangailangan ng pahintulot sa bawat aksyon. Ang aking pagkatao, ang aking pagiging may-ari ng aking sariling buhay, ay dahan-dahang inaalis sa akin. Ang pakiramdam na maging isang multo sa sariling tahanan ay isang mabigat na pasanin. Ako ay naroroon, nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo, o kaya'y nanonood ng telebisyon, ngunit tila walang nakakakita sa akin. Kung ako'y nagsasalita,
Ang aking boses ay tila nawawala sa hangin. Walang nakikinig, walang nagtatanong tungkol sa aking opinyon. Para akong isang lumang piraso ng muebles, naroroon lamang upang punan ang espasyo, ngunit walang halaga, walang boses. Ang aking pag-iisa ay nagpaparamdam sa akin ng matinding kalungkutan, isang kalungkutan na tila humihigop ng aking lakas. Isang hapon, habang ako ay naglalakad patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, narinig ko ang boses ni Albert. Nasa sala siya, may kausap sa telepono. Sa simula, hindi ko binigyan ng pansin, ngunit biglang ang isang partikular na pangungusap ang umagaw sa aking atensyon. Ang kanyang boses ay naging mas mababa, mas seryoso. Kailangan po talagang bilisan natin, hindi na po pwedeng patagalin pa. Ang matanda po na iyan. Ahirap pong kausapin. Matigas po ang ulo at ayaw pa ring ibenta ang lupa. May bahagyang pagtawa sa kanyang tinig, isang pagtawa na puno ng panunuya. Pero okay lang po iyon. Kapag po nakuha na natin ang power of attorney niya, hindi na po mahalaga ang kanyang gusto. Ang lahat po ay magiging ayon sa atin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso, mas matindi pa sa sampal na aking natanggap. Isang power of attorney. Ito ang pinakamalaking takot ko. Kung makukuha niya ang dokumentong iyon, wala na akong magagawa. Mawawala na sa akin ang lahat ng kontrol sa aking ari-arian, sa aking buhay. Ang aking pamana kay Martha, ang lupa sa Palawan, ay mapupunta na sa kanyang mga kamay. At ako, si Mang Tonyo, ay magiging isang tunay na multo, isang bilanggo sa sarili kong buhay. Sa sandaling iyon, ang aking sakit, ang aking kalungkutan, at ang aking galit ay naghalo. Hindi na ako isang multo. Ako ay isang tao, isang ama, isang asawa na kailangang lumaban para sa kanyang karangalan, para sa kanyang pamilya. Naramdaman ko ang isang bagong lakas na bumabalot sa akin, isang determinasyon na hindi ko pa naramdaman noon. Ang kanyang pagtataksil ay ang naging gatilyo ko. Ang kanyang plano ay ang naging gabay ko. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya hahayaang manalo. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang hangin sa sala ay tila naging mabigat, puno ng hindi nakikitang tensyon. Ang ilaw mula sa bintana ay tila humihina, at ang bawat bagay sa paligid ay nagiging malabo. Nakaupo ako sa lumang silya, habang si Claire ay nakaupo sa harap ko, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa tabi niya, nakatayo si Albert. Ang kanyang tindig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang maitim na lihim. Ang amoy ng kape sa mesa ay tila nawawala ang sarap nito dahil sa kapaligiran. Claire, anak, kailangan nating pag-usapan ito, sabi ni Albert. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng panggigipit. Hawak niya ang isang folder na may nakasulat na Confidential Medical Report. Ang folder na iyon ay parang isang mabigat na sandata na nakahanda para saktan ako. Tay, ano po ba ang nangyayari? Tanong ni Claire. Ang kanyang tinig ay may bahid ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagpapalit-palit ng tingin sa akin at kay Albert. Dahan-dahang binuksan ni Albert ang folder at inilabas ang isang papel na may selyo at pirma. Anak, nakakabahala na po ang kondisyon ni tatay. Nagpunta po ako sa isang doktor at pinatingnan ko po siya. Ayaw niya po kasing magpatingin kaya ako na po ang gumawa ng paraan. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na puno ng panlilinlang. At ayon po sa ulat na ito, may early stage cognitive decline po si tatay. Ibig sabihin po, nagsisimula na siyang mawala sa sarili. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha, isang fake medical report. Ito ang kanyang sandata, ito ang kanyang plano upang tuluyan akong sirain, upang tuluyan akong tanggalan ng karapatan. Ang kanyang kasanayan sa panlilinlang ay kahanga-hanga. Ginawa niya ang lahat upang lumabas na siya ang nagmamalasakit, na siya ang nagsisikap para sa akin. Samantalang ang totoo ay pinlano niya ang lahat ng ito upang tuluyan akong alisin sa larawan. Ano po ibig sabihin niyan, Albert? Tanong ni Claire. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ibig sabihin, anak, nagsisimula na pong maging makakalimutin si tatay, paliwanag ni Albert. Ang kanyang tinig ay puno ng awa, isang awa na peke at nakakasuka.
Nagiging agresibo po siya minsan at hindi na po niya kayang magdesisyon para sa sarili. Kaya po, ang pinakamabuting gawin, ayon po sa doktor, ay ilagay po siya sa isang care facility o nursing home. Para po masiguro ang kanyang kaligtasan at ang kaligtasan din po natin. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pinsala. Ang ideya na ilagay ako sa isang institusyon, tulad ng isang siraulo, ay isang pagyurak sa aking pagkatao. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita ang reaksyon ni Claire. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at paggalang, ay biglang nagbago. Nakita ko ang awa sa kanyang tingin, isang awa na hindi ko gugustuhing maramdaman mula sa aking sariling anak. Nakita ko ang takot, isang takot na tila ako'y isang halimaw na nagkukubli, isang taong hindi na mapagkakatiwalaan. Ang kanyang mukha ay lumukot at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang aking sariling anak, ang bunga ng aking dugo at laman ay hindi naniniwala sa akin. Ang kanyang tiwala ay nawala na, pinalitan ng mga kasinungalingan at panlilinlang ni Albert. "Claire, anak, hindi totoo ang lahat ng iyan," sabi ko. Pinilit kong pigilin ang aking mga luha. Nagsisinungaling si Albert. Plano niya lang ito upang makuha ang aking lupa. Ngunit si Claire ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at takot. "Tay, please po," sabi niya. Ang kanyang tinig ay basag. "Kailangan niyo po ng tulong. Hindi na po kayo ang dating tatay ko. Natatakot po ako." At saka, bumagsak ang kanyang mga luha. Umagos ang kanyang mga luha at niyakap niya si Albert. "Kailangan po ni tatay ng propesyonal na tulong, Albert," hikbi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Sa likod ni Claire nakita ko si Albert. Ang kanyang mukha ay tila lumiwanag at isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Nakuha niya ang aking anak, nakuha niya ang aking pamilya, nakuha niya ang aking dignidad. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang aking puso ay puno ng galit, ngunit puno rin ng determinasyon. Hindi ko hahayaang manalo siya. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Ang sakit sa aking balakang, ang pinagmulan ng aking paglipat sa bahay ni Claire, ay biglang humapdi. Naramdaman ko ang bawat hibla ng aking kalamnan na tila sumisigaw, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko pinansin. Ang sakit na pisikal ay walang kabuluhan kung ikukumpara sa sakit ng aking kalooban. Ang bawat sandali sa hapagkainan, ang bawat pagdududa ni Claire, ang bawat ngiti ng panlilinlang ni Albert ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Kailangan kong kumilos. Ngayon, dahan-dahan akong tumayo mula sa silya. Ang aking mga galaw ay mabagal ngunit puno ng determinasyon. Ang mga mata ni Albert ay tila nanlaki sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang aking pagbangon. Hindi niya inaasahan ang aking lakas. Hinanap ng aking kamay ang aking bulsa at nandoon ang maliit na recording device. Isang bagay na hindi niya nakita, isang bagay na hindi niya pinansin. Isang maliit na bagay na nagtatago ng isang malaking katotohanan. "Claire, anak, pakinggan mo ito," sabi ko. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Tumingin sa akin si Claire, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha at pagkalito. Tumingin sa akin si Albert, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Isang galit na biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Pinindot ko ang play button ng recorder. Ang katahimikan sa sala ay biglang nabasag. Ngunit hindi ng aking boses, kundi ng boses ni Albert. Ang kanyang boses, na matagal nang naging pamilyar sa akin, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang matanda po na iyan, mahirap pong kausapin. Matigas po ang ulo at ayaw pa ring ibenta ang lupa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Albert. Ang kanyang pagkabigla ay lumalim at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang kanyang sariling boses, ang kanyang sariling mga salita ang tumatambal sa kanyang mukha. Pero okay lang po iyon. Kapag po nakuha na natin ang power of attorney niya,
hindi na po mahalaga ang kanyang gusto. Ang lahat po ay magiging ayon sa atin. Umagos ang mga luha sa mukha ni Claire. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkabigla, ng pagtataksil. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang tingin sa akin ay nagbago. Mula sa pagiging puno ng awa at takot, ito ay naging puno ng pagdududa at saka pagkaunawa. At saka bumalik ang boses ni Albert sa recorder. Ang kanyang boses ay puno ng pagtawa, isang pagtawa na nakakasuka, isang pagtawa na hindi ko malilimutan. Iyon namang matanda na yan, sasabihin nating baliw na at ilalagay sa mental institution. Sino ba ang maniniwala sa isang lolo na baliw na ha 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 ha? Ang kanyang pagtawa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pagtawa na iyon ay ang huling patak sa basong puno ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang mga pinlano, ang lahat ng kanyang mga panlilinlang, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay naglaho, nawala, naging abo. Ang katahimikan ay bumalik sa sala, ngunit ito ay isang katahimikan na puno ng bigat, ng katotohanan, ng pagtataksil. Si Claire ay tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Albert, hindi na bilang kanyang asawa, kundi bilang isang halimaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Albert, sabi niya, ang kanyang tinig ay basag ngunit puno ng determinasyon. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang lahat ng iyan. Sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang nasa recording na iyan. Ngunit si Albert ay hindi makasagot. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang lumalabas na salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, isang takot na hindi niya maitago. Siya, na laging may sagot, na laging may panlilinlang, ay ngayon ay walang boses. Ang kanyang pagtataksil ay nahayag, ang kanyang kasamaan ay nakita. At sa sandaling iyon, alam kong sa wakas, nakuha ko na siya. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang masakit na kabanata. Si Albert, ang dating mapanlinlang at mapanakit na manugang, ay umalis na. Wala siyang dinala kundi ang kanyang mga damit, ang kanyang mga kasinungalingan, at ang kanyang pagkabigo. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay nawala, pinalitan ng isang balikat na nakayuko, isang mukha na puno ng hiya. Ang kanyang pag-alis ay hindi lamang basta paglisan. Ito ay ang simbolo ng kanyang pagbagsak, ng kanyang pagtatapos. Ang bahay na iyon, na minsan niyang sinubukang kontrolin at gawing kanyang teritoryo, ay sa katunayan ay nakapangalan kay Claire. Dahil sa matinding utang ni Albert sa iba't ibang tao, kinailangan ni Claire na ilagay sa kanyang pangalan ang bahay upang maiwasan itong kunin ng mga pinagkakautangan. Isang patunay ng kanyang pagiging iresponsable at ang pasanin na dinulot niya sa aming pamilya. Sa sala nakita ko si Claire. Umiiyak siya, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagsisisi, ng pagkaunawa. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay puno ng sakit, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanyang pagkabulag, sa kanyang pagpapakabulag sa mga kasinungalingan ni Albert. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan. Ang sakit sa aking balakang ay naramdaman ko pa rin, ngunit ang pagnanais kong yakapin ang aking anak ay mas matindi. Claire, anak, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. Okay lang anak, nandito lang si tatay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa aking balikat, ngunit sa bawat patak ng kanyang luha, naramdaman ko ang paggaling, ang pagbabago. Matagal na panahon ang lumipas bago ko siya muling mayakap ng ganoon. Ang pagyakap na iyon ay hindi lamang basta isang pagyakap. Ito ay isang pahiwatig ng pagpapatawad, ng pagmamahal, at ng pag-asa. Ang laro ay tapos na para kay Albert. Ngunit para sa aming pamilya, para sa aming relasyon, ang paggaling ay nagsisimula pa lamang. Alam kong magiging mahaba at mahirap ang aming paglalakbay. Kailangan kong tulungan si Claire na muling bumuo ng kanyang tiwala sa kanyang sarili, na muling makita ang katotohanan
at muling makabangon mula sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng aking bisig, naramdaman ko ang isang bagong simula. Isang matinding kapayapaan ang bumalot sa akin, isang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Ang bagyo ay tapos na. Ang init ng araw ay muling sumisikat sa aming buhay. Matagumpay kong naprotektahan ang mana ni Martha, ang lupa sa Palawan, na siyang huling dugtong sa alaala ng aking asawa. Higit sa lahat, nailigtas ko ang aking anak mula sa isang mapanlinlang na tao. Hindi lamang ito tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa pamilya at sa katotohanan. Nang makita ko ang sasakyan ng pulisya na papalayo, dala si Albert, naramdaman ko ang isang matamis na tagumpay. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Albert. Bulong ko sa aking sarili, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pa siyang kakaharapin. Ngunit para sa akin, si Mang Tonyo, sa wakas, nabawi ko na ang aking buhay. Nabawi ko na ang aking dignidad. At handa ako sa anumang hamon na darating. Ang bagong kabanata ng aking buhay ay nagsisimula na, puno ng pag-asa at bagong lakas.